Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So itutuloy po natin ang ating pag-aaral about our new creation. Tingnan mo ulit ang katabi mo. Bago yan. Amen? Bago yan. Wala tayong magagawa. Bago yan. So new creation. So napag-aralan natin in our new creation, nabanggit ko nga po na meron ng kasama yan sa atin. It's the new heart, the new desire, and now it's the new life. Amen? So maganda po na maunawaan natin na ang mga bagay na ito ay hindi tayo gumagawa upang magkaroon tayo ng bagong puso. Hindi rin tayo gumagawa upang magkaroon tayo ng bagong desire. Hindi rin tayo gumagawa upang magkaroon tayo ng bagong buhay. So all of these three things that I've mentioned, sa ating new creation, kasama po lahat yan. And when we understand ang mga bagay na ito, unti-unting nagkakaroon tayo ng tapang na kung saan kapag ang nangyayari sa ating buhay ay hindi kung sino tayo kay Kristo, nagkakaroon tayo ng, nilagay natin dito ng kapangyarihan. Amen? Yung kapangyarihan natin na umayaw sa mga kasalanan ay patuloy nating na-exercise sa ating buhay. Kaya po, minsan, kapag ganito po ang ating paniniwala at stand sa ating pumbuhay, meron kang laging tapang. Hindi ka mayabang, pero meron kang tapang. Amen? Na sinasabi mo na sa kaaway na hindi mo ako kakayanin. Not because of my own abilidad, but because God is with me. So okay, let's continue. In 2 Corinthians 5:17. Siguro po, pang ilang beses ko na binasa sa inyo ito ngayon, no? Pero gusto ko pong ulitin sa inyo para po ito ay tumanim sa atin ang kahalagan kung bakit tayo ay bagong nilalang kay Kristo. Therefore, if anyone is in Christ, sabi natin in Christ. Ang keyword, ang sabi po diyan, if anyone is in Christ, meaning nakapaloob kay Kristo, envelope kay Christ. Amen? Protected by Christ. Alam niyo po yung ganoon, kung ikaw ay nasa isang envelope, nandun ka sa loob noon, no, ikaw ay protektado nung nasa labas noon. Amen? Amen po ba? We are in Christ. That is grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior. Amen? So pag sinabi natin grafted in, gaya po ng binanggit ko sa Sunday na atin pong pag-aaral, hindi ko na-mention nung Saturday, alam niyo po ang isang puno na kung saan, pag meron po kayong nakitang isang sanga sa daan, na wala na siyang buhay, o kakatanggal lang sa sanga, nung po nag-aaral ako kasi mahilig ako mag-aral. Thank you, Ivan. Thank you for believing. Pero joke po yun. Amen. So, nung pag-aaral po na yun, alam ko, THE, di ba? THE ang tawag doon. Isa po sa mga naituro nila yung pag-grafted, yung grafting na tinatawag natin. So, merong sanga na kung saan puputulin mo siya, at pag pinutol mo ang isang sanga, at hindi mo na siya inilagay ulit doon sa trunk, ang mangyayari doon, mamamatay. Remember yung sa John chapter 15, di po ba ang sabi doon, o John chapter 5, ang sabi doon, without me, di ba ang sabi? You can do nothing. Apart from me, you can do nothing. So, if you remain in me and I remain in you, you will bear much fruit. I am the vine, you are the branches. Naalala niyo po yun? So, kung hindi po nakasugpong doon, yung sanga na yon, kapag sinabi nating nakapahiwalay na kasi, okay, let me paraphrase para hindi po tayo malito. Nung nagkasala, si Adan, napahiwalay ang tao. Napahiwalay sa tinatawag nating branch. Amen? Sa vine. Napahiwalay sa vine. Ngayon, dahil hiwalay sa vine, hindi yan magkakaroon ng tamang pamumunga. So, mamumunga yan sa sarili niyang kakayanan. Pero dahil tayo grafted in kay Kristo, sinugatan si Kristo. Tama po ba? So, nasinugatan si Kristo, parang wala kasi akong makita dito na, kung ito po yung vine, tapos susugatan siya dito, kukunin yung sanga, idudugtong. Tapos, babalutin siya. Amen, hanggang maging parte ng vine. At makikita mo, pag nilagay mo doon, dahil yung vine ay maganda, magugulat ka na lang
Yung sanga na galing sa kung saan-saan lang na dinugtong mo doon, namumunga. So yun ang ibig sabihin ng joined kay Kristo. Yung bagong tayo, pinag-isa na kay Kristo. Yung bagong tayo na kay Kristo, ay kaya nitong mamunga. Hindi tayo gumagawa upang tayo magkaroon ng kakayanan mamunga. Tayo ay ginawa ng Panginoong Hesus na merong kakayanang mamunga dahil tayo ay nasa Kanya. He's a new creature, reborn and renewed by the Holy Spirit. So the moment na nangyari po sa atin that we are grafted in kay Kristo, lahat po ito ay gawa ng banal na Espiritu. So makikita natin mula sa ating Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa paggawa mula sa ating muling kapanganakan ay gawa na ng banal na Espiritu. Na kung saan hindi siya pumahiwalay na sa atin simula nung araw na tayo ay tumanggap kay Kristo Jesus. Kaya nga nilagay natin dyan, being led by His Spirit. Dahil kung wala tayo sa Kanyang under His umbrella, amen? Ella. Kung wala tayo under sa Kanyang umbrella, ay hindi po natin mararanasan yung mga bagay na iyon. Because the Bible says, if you are under grace, you are being led by the Holy Spirit. Amen? If you are under the law, you are not under grace. If you are under grace, you're not under the law. So hindi mo pwedeng pagsamahin yung dalawa. Amen? Kaya magiging kalito-lito. Pati ang resulta ng ating mga buhay, hindi na natin maintindihan kung sino talaga tayo. Amen? So nakita po natin dyan, simula pa lamang ng umpisa, na tayo po ay tumanggap sa Panginoon, ito ay gawa na ng banal na Espiritu. Kung babalikan natin yung mga naituro ko dati, ang sabi doon, ang sabi niya, He will put it into completion. Naalala niyo po ba? The one who started a good work in us, di ba? Ang sabi ay, tatapusin niya hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. And He's immeasurably na kaya niya pong gawin lahat ang mga bagay na para sa atin doon sa power that is at work in us. Amen? Naalala niyo po yon? And that's the Holy Spirit sa atin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, di ba, aralin natin, na-acknowledge natin ng Holy Spirit araw-araw. Amen? Alam ko na nandyan siya. Without the Holy Spirit, hindi natin makikita kung sino si Kristo sa buhay natin. Because that is His job description. Ang sabi ng Panginoong Yesus, walang ihahayag ang banal na Espiritu na hindi nanggagaling sa akin at sa Ama. So ang lahat ng sinasabi niya ay patungkol lamang kay Kristo Jesus at sa Ama. At yun ang kanyang pagmamahal sa atin. So that's why when we got born again, hindi tayo na born again dahil sa fear. Na born again tayo dahil sa love ni Lord. Nung naramdaman natin ang pag-ibig niya kung sino si Kristo sa ating buhay, tinanggap natin siya. Kaya ikaw at ako ngayon, mayroong pag-ibig na nagmula sa Panginoon. Amen? Kaya the moment na lagi tayong nakafocus sa ating new creation, nakikita natin lahat ng ginawa niya para sa atin. At kung wala ang tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo, wala tayong pinag-uusapan ngayong gabi. The old things, the previous moral and spiritual condition have passed away. Amen? Wala na. Wala na po yun sa atin, have passed away. Behold, new things have come. Because spiritual awakening brings a new life. Amen? Kailan po nangyari yung spiritual awakening sa atin? The moment we receive Jesus. So the moment we receive Jesus sa buhay natin, it brings us new life. Kaya ang tanong, kung bago ang aking buhay, ano ang aking pinamumuhay? Yung dati pa rin? Amen? So kung yung dati pa rin ang ating pinamumuhay, medyo may problema ng kaunti. Tama po ba? Kasi kung hindi ikaw yon na nakikita ng iba, sino po yon? Impostor. Nagpapanggap, nagkukunwari. Amen? Sabi ko nga po, nung tayo ay ginawang anak ng Panginoon bilang mga anak niya, tayong lahat, di po ba? We belong to the family.
gaya ng isang pulubi na kung saan hinango ng kanyang lolo na isang heredero na hindi alam ng pulubi na ito na meron pala siyang lolo na mayaman. So ang ginawa ng lolo, pinahanap niya. So nung nakita, dinala saan po? Sa mansyon, siyempre. Amen? So nung nasa mansyon siya, pero ang kanyang mentalidad ay nandun pa rin sa siya ay pulubi. So every time nakikilos siya, nagmamakaawa. Naghihintay sa pinto, naghihintay na merong dadaan at hihingi. Amen? Pinamumuhay niya yung dating siya na kung saan nabago siya simula nung ang kanyang lolo ay nahanap siya. Amen? But because hindi siya na-orient kung ano ang dapat na meron siya, basta na lang siya nilagay doon, so he continued with what he's doing before. Amen? So kaya nung nakita ng isa sa kanyang mga kamag-anak, sabi niya, anong ginagawa mo dyan? Hindi ka na pulubi. Ikaw ay isang tagapagmana. Ikaw, ang lahat ng naririto ay sayo. So syempre, meron pang nahihiyayan hanggang natutunan niya yung mga bagay na yon. At hindi na siya kumilos as pulubi. Amen? So ganun din sa ating buhay. Kaya importante po yung inyong pagdalo. Importante yung mga bagay na kung saan ay nagbabasa tayo ng Bible para makita natin kung sino tayo kay Kristo. Amen po ba? So ang sabi po dyan, spiritual awakening brings new life. Sabi mo sa katabi mo, may bagong buhay ka. Amen. So nakita natin that our new heart, an obedient heart, di po ba demonstrate faith in God. So when we demonstrate our faith in God, yung desire natin to please God ay nagkukuha nating gawain. Because the Bible says it's impossible to please God without faith. Pero dahil po doon sa obedient heart na inilagay sa atin ng Panginoon, obedient heart meaning the source of our life is no longer the system of this world, but our Lord Jesus Christ. Amen? So siya ang source ng ating buhay at yung source na yon, si Kristo mismo, hindi siya disobedient sa Ama. We all know that, right? Even up to the point of death on the cross, He obeyed God. Amen? So siya po ay hindi disobedient. So yung ating tinanggap ay very obedient sa Panginoon. So yung source of life natin, yung puso na bago sa atin, a heart of flesh and no longer a heart of stone, is obedient to God by default. Amen? Kaya nga pag naunawaan mo yon, ang mga kautusan, ang mga sinasabi sa atin ng Panginoon na hindi siya mabigat ngayon sa atin. Because we know we have the ability, we have the power to do all those tasks. Andiyan pa ba tayo? So dahil meron tayong faith at ang desire natin is to please God, so our desire will enable us to live our new life. Amen? Our desire now is to please God by glorifying Him. And our new life, of course, is a life that glorifies God. Kung ang desire mo ay glorify ang Panginoon, hindi naman pwedeng ang buhay mo ay hindi gino-glorify ang Diyos because you are not doing what you desire. Amen? So kung ang desire natin ay i-please ang Panginoon at ang lumalabas sa ating mga ginagawa ay hindi nagpi-please sa Kanya, hindi yun ang talagang gusto nating gawain. Tama po ba? Gusto nyo ba yon? Yung gusto nyo ay hindi yan ang inyong ginagawa. Gusto nyo po ba yon? Ayaw natin. So kung ang desire mo ay please ang Panginoon, syempre, ang lalabas dapat sa ating buhay ay kalugod-lugod sa Kanya. Doon ka lang tunay na magiging masaya. Hanggat kung ano ang desire mo ay hindi nangyayari sa iyong buhay, hindi ka magiging tunay na masaya bilang isang Kristiyano. So this new life na meron po tayo is united with God. So gusto ko munang makita ninyo tapos aralin natin kung anong buhay na dapat ang meron tayo. Amen? In 1 Corinthians chapter 6 verse 17, this is what the Bible says, "But he who is joined to the Lord is one in spirit with Him."
Amen, ay iisa na lamang kasama si Kristo. Nabanggit ko po hindi ko alam kung saan Bible study. Di po ba ang sabi ng Bible, si Eva ay nanggaling kay Adan. So ang sabi ni Adan, dahil kaya woman, ang babae na ito ay nanggaling sa akin at magiging isa na lang kami. So iiwanan ng dalawa ang kanilang mga magulang. Tama po ba? Di ba sabi ni Adan, iiwanan pero meron ba silang magulang? Wala. Sino iiwanan niya? Sino iiwanan niya? Wala siyang iiwanan. Pero bakit niya sinabi yon? Pwede ba natin puntahan Genesis 2 yata para makita lang natin? That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh. Amen? The moment na binanggit yan, wala pang mother, walang father. Tama po ba? Siguro kahit si Adan nagtaka, ano lumabas sa bibig ko? But because this is a greatest prophecy. Ito yung greatest mystery na mangyayari lamang sa panahon natin. Amen? Kasi ang tinutukoy dyan ay si Kristo at ang church. Si Kristo ang siyang groom, tayo ang kanyang mga bride. Hello? So the moment na tayo pinag-isa, iniwan niya ang kanyang ama sa langit upang sa ganon tayo maging isa sa kanya. So ang picture niyan na nagsasubmit si Eva kay Adan at si Adan ay pinoprotektahan si Eva, yung mga bagay po na yan ay picture ng church at si Kristo. Ayun, pinututukoy po dyan. Kaya nga, itong binasa ko kanina in 1 Corinthians 6:17, ganyan po ang nangyari sa atin. Amen? So we are joined to the Lord as one Spirit. So He's the bride, we are the bride, He's the groom. The church is the bride. At siya po ang groom. Amen? Kaya nga, ang church po ay kanyang kinikip blameless hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So hindi tayo ang magkikip sa ating sarili na maging blameless. Siya po ang nagkikip sa atin to be blameless. How? With His blood. How He's sanctifying us? With His Word. So hindi tayo ang gumagawa nun. Tumatanggap lang tayo. Amen po ba? Kaya nga we are one in spirit with the Lord. Amen? Kaya po pag nakita natin ang mystery na ito, that no longer mystery for us today, meron kang assurance sa iyong buhay, kung kayo ay iisa sa Espiritu, hindi kayo mapaghihiwalay. Amen? And the Bible says, He will never leave us nor forsake us. Ang sabi ko nga, eto ang Ama. Ang sabi niya, ang iyong pangalan nakaukit sa aking palad. Di po ba? Pag nakaukit, hindi mo yan pwedeng tanggalin. Kaya ba tanggalin itong guhit sa aking kamay? Hindi nyo kayang tanggalin ito. O kung hindi nyo lang tutuklapin ang aking balat. Amen? Pero hindi, kasi nakaukit. So nandyan ka. At ang sabi niya, no one can snatch you from my hand. So with you here, anong ginawa ng Panginoong Yesus? He covered us with His blood. Amen? Anong ginawa ng Holy Spirit? He sealed us with His Holy Spirit. So kung ikaw ay nasa loob, tingin mo may makakakuha sa'yo? Kung meron man, mas higit siyang makapangyarihan kaysa sa Diyos. Kasi sino makakapag-alis sa kamay nila? Wala. Amen? That's why we are secured and assured sa ating pong kalalagyan bilang isang Kristiyano. Amen? So you don't need to worry about what is to come because He promised us that no one can snatch us from His hands. Amen? So kaya po, the Lord and tayo pong lahat is one in spirit with Him. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are one spirit with God. So pag nakikita natin yung mga bagay na ito, at tinitignan mo ang yung lakad, intentionally kasi gusto mo makita kung sino ka eh. Amen? So kung ikaw po ay seryoso, sa bawat isa sa atin, kung tayo seryoso sa lakad natin sa Panginoon, we will always be mindful in everything that we do. Amen? Hallelujah. So ang Bible po ay dinidescribe tayo, o dinidescribe niya ang person with a new life. Tandaan po natin yon.
We discover who we are, anong buhay ang ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang salita. Sabi ko nga, hindi prescription ang Bible sa iyo. Ang Bible sa iyo is to describe you. Amen? Kasi kung prescription yan, hindi ka pwedeng sumobra. Hindi magiging mainam sa iyo. Tama po ba? Kung ang sagot sa problema ay pananalangin, at wala ka ng problema, nananalangin ka pa, kung prescription yon, so sobra ka doon, hindi magiging mainam pag prescription. May tamang amount lang na i-apply mo. So parang gagamitin mo lang siya kung kailangan mo. Hindi prescription sa atin ang Bible. It describes us, it describes who we are in Christ. Kaya nga minsan, kung gusto mo makita at malaman at matutunan kung sino talaga ikaw, ay kailangan mong tignan ang salita ng Panginoon. You say amen to that? So kaya po, the moment we immerse in His Word ang ating po mga sarili, we will not only see the goodness of God, we will not only know that we are saved from eternal death, we will also know that we are alive in Him. Bakit tayo alive in Him? Bakit po kaya? Of course, kailangan natin yon na merong spiritual awakening para itong new life sa atin ay magkaroon ng tinatawag nating manifestation sa buhay natin dito sa lupa. Amen? So we can have this brand new start. So we will be able to know who we are. Pag nalaman mo kung sino ka, it will make you think. Amen? Kung ang iyong ginagawa, kung nakikita mo sa earthly living mo, is different from your new creation. Alam niyo po, minsan na marami, paano kaya hindi ako mahirapan sa aking buhay Kristiyano? Gusto madalian, no? Gusto kaagad jump sa paggawa. Pag naman napipilitan na because they don't have understanding bakit nila ginagawa, they keep on complaining. Ang hirap naman. Diba? Kaya nga, tiyagain natin. Amen? Alamin natin talaga kung paano tayo lalaya doon sa paggawa ng hindi napipilitan. Amen? So in Romans 8:5-9, ito na po ang ating kalalagayan bilang isang bagong nilalang. So hindi ko sasabihin na ito dapat ang ating ginagawa. Sasabihin ko lang sa inyo kung ano dapat o kung anong buhay na meron tayo. And then, you think sa ating pong mga sarili, am I living this kind of life that I have? Amen? Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. Amen? So makikita nyo na yung mga word dyan, kung hihimayin mo, may kinalaman ang tinatawag nating mind. So ang mind ay nasaan po sa tatlong part natin bilang isang tao. Saan po yon? Sa spirit po ba? Sa soul. So ang sabi doon, the flesh have those who live according to the flesh. So alam naman po natin, according to the flesh, we are walking by sight. Ibig sabihin ng living according to the flesh, all the senses. Ito ang feel kong gawin, ito ang gagawin ko. Galit ako ngayon, wala kang magagawa. Hindi mo ako mapapangiti. Check. Hindi, kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapangiti dahil galit ako. So you're living according to what the flesh desire. So have their minds. Akala mo ganun na lang, but your minds, your soul, nakatune in doon kung ano ang desire ng flesh ay ibibigay mo. Amen? But those who live in accordance with the Spirit, the one that we receive, the spiritual awakening, have their minds, have their soul set on what the Spirit desires. And the desire of our spirit, the desire of this new creation is to please God. Amen? So yun po tayo. Kaya importante yung tinatawag nating renewal of mind. Amen? The mind governed by the flesh is death. Amen? Ang kaisipan o ang soul na ang sinusunod niya ay ang kanyang senses, ito ay magbubunga sa kanya ng hindi maganda.
Nakakita na po ba kayo ng relasyon na ang ayos nila tapos bigla, ganun na lang ang mangyayari? Because hindi nila napigilan ang kanilang damdamin. Nakapagsalita ng mga bagay na kung saan magpe-penetrate sa kanilang soul, sa kanilang spirit. So kahit anong hilom na gusto mong gawin, ang hirap. Because ginawa po natin, we let our mind governed by our flesh. But the mind governed by the Spirit is life and peace. Kaya po, pinapakita ko lang sa inyo kung ano dapat ang nararanasan natin. And you decide. Ang sabi, if we are living according to our new creation, ang ma-experience natin is life and peace. Amen? Meron po bang kapayapaan sa ating puso? Nararanasan niyo po ba talaga at nakikita niyo na meron talaga kayong buhay? Masaya po ba kayo sa nararanasan niyo na sa paglakad ninyo kasama ang Panginoon? So the mind governed by the flesh is hostile to God. So, hiwalay sa Panginoon. Amen? It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Ibig sabihin ng realm kung saan sila nabubuhay. Amen? Doon sa mga nasa realm ng flesh, ang sabi, you cannot please God. Why? Because in senses, you will walk by sight. Amen? Sa spirit, you will walk by faith. And it's impossible to please God without faith. Amen? Kaya pag hinihimay mo to, in the book of Romans, marami kang matututunan. Makikita mo ang iyong katayuan bilang isang ikaw. Kaya nga pag nababasa mo siya, ano to, hindi ko naunawaan. Dinidescribe po kung sino kayo at sino ako na tumanggap kay Kristo. Amen? So you, however, sino po yung you? Sino ang kausap ni Pablo? Yung mga tumanggap. You, however, ang sabi niya, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. Amen? So kayo ay wala dun sa flesh. Kaya pinaghihiwalay niya, hindi ito ang inyong buhay. Ang buhay na ibinigay sa inyo ng Panginoon, yung buhay na merong life and peace. Amen? Andiyan pa po ba tayo? So you, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. Amen? So kung totoo na ang Espiritu ng Diyos, tinanggap natin talaga ang Diyos at sumasa inyo. Ang sabi ng Bible, ano sabi niya? You are not in the realm of the flesh. So kung hindi ikaw yon at yun ang nangyayari yan sa buhay mo, aba mag-isip-isip ka. Amen? But ganito ang nangyayari sa buhay ko. You know the answer. You're not walking according kung sino ka kay Kristo. Amen? And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. But because we have the Spirit of Christ in us, the Bible says, you and I is the temple of the Holy Spirit. Pag sinabi mong templo, yan ang pinamamahayan niya. Diyan siya lumalagi. Kaya nga pag nag-worship tayo, hindi na tayo nag-worship sa labas. Nag-worship tayo from within. Because the temple is not this place. The temple is you and me. Amen? So the Holy Spirit is revealing to us everything we have in Christ from the inside. Amen? Amen po ba? So nakita po natin, mahalaga where we set our souls. Where we set our souls because we will live accordingly ang ating pong buhay. No, kung saan nakaset ang iyong soul, ay doon pupunta ang iyong buhay. Amen? So let us not set our soul, our mind in the flesh. How we will do that? Paano po natin gagawain? In general, I would say, control your temper. Be wise. Do not, anong tawag doon? Don't talk, parang napakabilis mong sumagot. Especially when you are in argument. Amen? So keep your cool. Ang sabi nga nila, di ba? Amen? So, relax ka lang. Ano yung sabi niyo? Baby, kalma. Amen?
Baby, kalma lang. Amen? Huwag kayong padahalos-dalos. You know why? Because we're living in a two world. We're living in the spirit realm, and there is also what we call the realm of the flesh. So kaya kung saan magtutune in ang ating soul, yun ang lalabas sa ating conversation, sa ating mga sitwasyon. Amen? Oh, glory to God. Could you imagine kung wala tayong tinanggap? We're just living in the realm of the flesh without, sabi, we don't have any hope pag ganoon. Amen? Kaya sinabi, you Gentiles, di ba ang sabi, you are, ang tawag doon, hindi kayo kabilang sa Commonwealth ng Israel. You don't have God and you don't have hope. But thanks be to God. He died on the cross, thanks to Jesus. And the offer is not only for the Jew, it's for the whole world. Amen? So napabilang tayo. Amen? Kaya nga pag naiisip mo ito, sayang naman. Na pwede ka pa rin naman save eh. Kaya lang, ang nararanasan natin ay hindi masyadong maganda. Amen? Hirap tayo sa kalooban, nakakapagduda pa tayo sa Panginoon, totoo ka ba talaga, Lord? Kung nandyan ka, Lord, ba't ganito ang nangyayari sa buhay ko? Alam mo, kahit ganyan ang nangyayari sa buhay mo, when you are walking in the Spirit, you will never say that. Why? Because you will feel contented with what you have in Christ. Doon ka magtataka. Bakit parehas lang ang nararanasan ng dalawang Kristiyano na parehas na tumanggap sa Panginoon pero hindi parehas ang kanilang nararamdaman? It's because they decided kung saan sila mabubuhay. The other one decided to live according to the flesh. The other one decided to live according to the Spirit. Magkaiba po yun. Pero hindi natin pinag-uusapan dito if we are saved or not saved. Because we all know, when you receive Jesus in your life, you're already saved. Pero ang sinasabi natin dito, yung buhay na ibinigay niya sa atin, yun po ba ang pinamumuhay natin? Amen? So we need to choose. Amen po. At ang dali lang naman talaga na sinasabi ko nga sa'yo, ang dali lang ma-distinguish. You know from your very core if you are walking by your flesh. Amen? Amen po ba? Glory to God. So thank God, we escape the corruption of the flesh. Alam po natin yon. Amen? So corrupt kasi yan eh. No, unti-unti, sinisira tayo, hindi natin napapansin. Minsan, good ang intention natin, pero dahil ipoprovoke ka at lalakad ka sa flesh, maganda na intention mo, mapapasama ka pa. Amen? Because hindi mo alam eh kung ano yun, hindi mo ma-handle na maayos ang iyong emosyon. Amen? So, ang sabi po in John 15:8, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. Ganito po kasi nagiging problema minsan sa mga mananampalataya. Pinipilit nila na maging tunay na disipulo ni Kristo. Pinipilit nila na umabot ng maraming soul. But without them understanding who they are in Christ. Kaya po, kung mapapansin ninyo, ewan ko lang kung sa inyo may nakita na kayo na gano'n, may dinala siya sa church, pero dahil siya mismo ay nagkamali sa kanyang lakad, lahat ng dinala niya umalis. Hello? Amen? Bakit kaya gano'n? Kasi tinitignan nila ang tao. So, kung dinala doon, hindi rin na-orient kung sino sila kay Kristo, hindi rin magiging maganda. So, tayo po, ang sabi ng Bible, this is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. Naalala niyo po yung word na remain in me as I remain in you, and you will bear much fruit. So, lahat po ng nakasulat sa Biblia ay hindi sila nagko-contradict. If you would just understand who you are in Christ, makukuha mo lahat yon. Amen? Hindi ka magpapagal na mag-remain sa Kanya. Because the moment you receive Jesus in your life, He is already remaining in you. So sa iyong spirit, walang problema. But your soul, you need to renew. Kaya nga yung sinasabi niyang remain in me is not yung kalagayan natin sa spiritual, but the state of mind. So magre-remain ka sa Kanya, sa your state of mind mo na
sasang-ayon ka sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Amen? So Romans 7:4. Ito po ang katayuan na natin. So Romans 7:4, sabi po dyan, so my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ. Amen? So pag sinabi nating law, according to Moses, ang law kasi ang ginagawa niya, you do all these things and you will be blessed. Ang sinasabi lang dito, hindi na natin pupurihin ang Diyos, hindi na natin i-honor ang ating mga magulang, hindi po yung sinasabi niya. Kasi the law designed to prove yourself. Amen? Kaya ang sinasabi niyo, you died to the law. Hindi ka na ngayon doon nabubuhay. Ginagawa mo yung mga bagay na sinusunod mo ang Diyos, minamahal mo ang iyong magulang, but not to have right standing with the Lord. Amen? So hindi na yon ang ating katayuan. Why? Through the body of Christ, that you might belong to another. So wala na daw tayo sa law. So you might belong to another. Sino yung another na yon? If we're not under the law, we're under grace. So dalawa lang po yun kasi there's only two law na sinasabi natin under the grace of God, the law of faith and the law of love. Amen? Andiyan ba tayo? So you might belong to another, to Him who was raised from the dead. So doon po daw tayo kabilang ngayon, doon sa kung sino po ang nabuhay mula sa kamatayan. At sino po yon? Si Kristo. Amen? In order what? In order that we might bear fruit for God. So the moment we receive Jesus, we remain in Him. We have the ability to bear fruit. Amen. Not because of what we are doing, but because of whom we receive. Amen po ba? Kaya nga, grace lahat yun Kasi wala ka naman talagang ginawa doon. But the moment you understand who you are in your life, and you know that you are a person who can bear much fruit, hahayaan mo bang hindi ka mamunga? Amen? So for when we were in the realm of the flesh, ano pong sabi dyan? The sinful passion aroused by the law were at work in us so that we bear fruit for death. Magkaiba. Amen? But now, by dying to what once bound us, so dati nakakulong tayo doon. Nandun tayo sa kaisipan, oh Lord, pag ginawa ko to, siguro naman, pagbibigyan mo na ako. Lord, nakita mo naman, ginawa ko lahat, Lord. Nagpakumbaba ako, minahal ko magulang ko, nag-aral ako na mabuti. Lahat, Lord, tinupad ko, ginawa ko. Siguro naman, Lord, ngayon, kung anong hinihingi ko, ibibigay mo. We are bound to us before. But the Bible says, we're no longer bound to that kind of mentality because we have been released. Amen? We have been released from the law so that we serve. Sabihin natin, serve. In the new way of the Spirit. Amen? And not in the old way of the written code. The written code, you shall not, you shall not, you shall not. Amen? The Spirit says, I will provide, I will be your God, you will be my people. But the old covenant, it states always to us, demanding from every one of us so we will have right standing with the Lord. Amen? Glory to God. So ano po ang pinapatungkulan lang dito? For me, to simplify it sa inyo, alam niyo po ano lang sinasabi nito? Yung kasalanan dati sa atin, we are bound doon. We cannot help it. Kahit anong gawin natin, nagagawa pa rin natin yung mga bagay na yon. We always go against what the Word of God is saying sa buhay natin. So sin is anything that goes against the Word of God. When you are walking by sight, when you're walking by your flesh, sin crouch at your door. Kumakatok yan. Naghihintay ng pagkakataon. Hinihintay ka na magkamali lang, isa lang. Amen. At pagka nakita yung pagkakataon, you open the door, papasok yan. Unti-unting manganganak. Unti-unting, alam mo yun, parang lumaya ka na doon, pero feeling mo, hawak ka pa niya. Amen? Pinalaya na tayo doon. So anything that goes against the Word of God,
is sin. Hirap nun, no? Kaya nga, kapag ikaw ay isang mananampalataya, dapat nakakarinig ka sa Kanya. Because you don't know if you're going against His Word or not. Amen? Kaya nga, isipin ninyo, kung kasalanan pa, after tinanggap mo si Kristo, at ang kasalanan na magdadala sa iyo sa impyerno, walang pupunta sa atin sa langit. Because all of us, in any given point ng buhay natin, tayo ay nakakasuway sa Diyos at lumalakad sa ating laman. Amen? Ang hirap man pong tanggapin, pero ito yung katotohanan ng salita. Kasi ang ibig sabihin ng, bakit po nagkamali ang mga Israelita? Hindi naman dahil sa, because they have this rebellious heart. So pag ikaw ay rebellious, anong ibig sabihin? Disobedient ka. So kung disobedient ka, you go against the word. Amen? Kung ang instruction ay go to the left, ayaw mo yun. No, I'll just go straight. I'll just take this straight path. Or I'll go to the right. That is disobedience. And you're going against the word. Andiyan pa ba tayo? Kaya nga yung disobedience is a sin and bear fruit for death. So kung pagtitingnan mo lahat yan, pag ikaw ay nandoon sa batas, kasi ang sabi ng batas, you shall not covet your neighbor's wife. The moment na tinitingnan mo, doon mo nagagawa. Because the law gives power to sin. Kasi ikaw ang kailangan merong i-prove. Pride yun. Kaya the moment na tinitingnan mo, napansin niyo po ba yun? Bawal daw magnakaw. Bawal kumuha. Napansin niyo, pag minsan, bawal pong hawakan yung nandito. Sinabi na kahit ano man yun. Bakit kaya bawal hawakan? Di ba? Bawal daw hawakan. Ano kaya mangyayari sa atin pag hinawakan natin? Ganun eh. Ganun ang nangyayari sa atin. Kung ano yung pinagbabawal at nakapokus tayo doon, you're always curious ano bang mangyayari sa iyo. Amen? Kaya nga, ang sabi ng Bible sa atin, we're no longer bound to that. So disobedience is a sin and bear fruit for God. But obedience is what pleases God and bear fruit for God. Amen? Romans 6. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. Amen? We are those who have died to sin. How can we live it any longer? So tayo ay patay na doon sa kasalanan. Hindi na tayo bound sa law. So sabi niya, paano ka pa mabubuhay doon kung ikaw ay patay na sa kasalanan? Amen? Sabi niya po dito, how can we live it any longer? Or don't you know that all of us were baptized, who were baptized into Christ Jesus, were baptized into His death. We were therefore buried with Him through the baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, we too may live a new life. You know what happened when you got born again? Alam niyo po ano nangyari sa inyo? You died along with Christ on that cross, buried and resurrected again. That's what happened to us. That's why he's saying here, nang nangyari yon para tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Amen? So anong klaseng buhay meron ka? A resurrected life. Na walang nakaraan ng mga kasalanan. Because all those sin ay nandoon sa cross at nilibing. At hindi kasamang nabuhay. Amen? For if we have been united with Him in death like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like His. Amen? For we know that our old self, sabihin natin old self, was crucified with Him. Crucified. Ito ang nangyari sa atin, the old self. Sino po yung old self na yun? The man who is sinful in nature. That's why, dahil kalikasan natin ang kasalanan, hindi natin mapigilan na gumawa ng kasalanan. O don't think about yung mga malalaswang bagay lang o something na nagmamurder ka. No! Anything that goes against the Word of God is a sin.
Hindi natin mapigilan yung mga bagay na yun. Hindi dahil gusto nating sumaway sa Panginoon, but because we don't have the power, because we are bound to it. And thanks be to God, our old self was crucified. So patay na yung sinful in nature. And when we are resurrected with Christ, by the power of the Holy Ghost, it's the same power that we have today. The power that raised Jesus from the dead. Amen? So with Him, that the body ruled by sin, ayan po, malinaw, might be done away with. That we should no longer be slaves to sin. Kaya nga, may kapangyarihan ka sa kasalanan. You can dictate. No, this is not what the Word of God says in my life. I will not do it. Regardless. Kahit ano pang gawin niyo sa akin, I won't do it. Susundin ko lang kung ano sinabi ng Diyos. Amen? So because anyone who has died has been set free from sin. So He's talking about our death with the old self. Amen? Alam niyo po, yung patay, kahit pagsampal-sampalin mo, hindi yan makakaganti. Amen? Wala na yang buhay. Kahit anong gawin mo, kahit mahalin mo pa, yakapin mo, hindi yan makakapag-respond sa iyo. Wala siyang kapangyarihan. So, old self is already dead. So, kaya wag mong isipin, ganito kasi talaga ako eh. No, you're not. Palitan mo ang kaisipan mo na, ganito talaga ako. Alam mo yon, pagka may narinig ako, nagagalit ako agad. No, hindi ikaw yun. Hindi ikaw yun. Amen? Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. So your life enveloped in Christ. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. So imaginein mo yung buhay na nasa iyo. Sabi nga, nakita ko sa post ni Pastor Roel, which is very true. It doesn't really matter who is against you, as long as you know who is for you. Amen. And the one who is for you, even death cannot hold him. Anong kakatakutan mo sa buhay mo kung meron kang ganitong kaunawaan na ikaw ay tunay nga na hindi ka kayang patayin ng kahit na sino? Huwag na po nating isipin na ang ating pong physical na kalagayan. No? Yung tunay na ikaw, the spirit that has been born again sa atin, he cannot die anymore. Death no longer has mastery over him. The death he died to sin. Kailan po daw? He died to sin once for all. So hindi na uulitin. Pag sinabing once, minsan lang. So paano yon? Kung hindi pa binayaran ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo, paano yung nagawa natin sa future after the cross? Sino ang mamamatay upang bayaran yon? Wala. Because He died once for all to cover all our sin. Past, present, future. Kaya nga, hindi na dinidil yung sin. Don't get me wrong, but it's the truth. Because it's already been dealt on the cross. But sin has an effect on how you will conduct your life on earth. It has effect in your testimony sa iyong buhay. Iyon ang kahalagahan. Alam niyo ba, pag ikaw ay lumalakad sa Espiritu, unti-unti, nawawala, nalalagas yung bilang doon sa hell. Na yung mga tao na kung saan bound doon, dahil sa yung buhay na nakita nila, unti-unti nasisave sila from that condemnation or from that damnation. Unti-unti po, isa-isa. Amen? Yun ang kahalagahan. Because for us who already received Jesus sa ating buhay, hindi na din i-deal ni Lord yung sin. Because it was already been dealt on the cross. Pastor, delikado yan. Parang sinasabi mo magkasala na lang kami. No, I'm not telling you to do that because there's a huge effect sa inyong buhay, Kristiyano. Amen? But God never judged us against our sin anymore. The moment we receive Jesus in our life. O pag ganun, may assurance ka ba? Yes, of course. But when you understand who you are in Christ, totally, will you do things na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon? No, you will not.
Amen? Kaya nga, sabi ko nga, kailangan mo maunawaan ng tama ang biyaya na meron ka. Amen? Glory to God. So the death He died to sin once for all, but He lives, the life He lives to God. So we live for God. Amen. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. So tinuturuan po tayo. In the same way, ito ang dapat mong isipin. Patay ka na doon at buhay ka ngayon kay Kristo. Amen? Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life. Amen? And offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. So malinaw naman po ang sinasabi sa atin ng Biblia. Lumakad ka doon sa katwiran na meron ka. Amen? For sin shall no longer be your master because you are not under the law, but under grace. So kaya nga po, pagka naunawaan mo na ikaw ay nasa ilalim ng biyaya, hindi ka, ano yung tawag doon? Parang pinipik mo lang kung ano yung mainam sa iyo. Tapos iniiwan mo yung hindi pa rin magiging mainam sa iyo. Kung yung pipikapin mo lang o kukunin mo lang yung mainam lang para sa iyo at iiwanan mo yung mga bagay na sinasabi niya na ang kasalanan ay merong epekto sa iyong buhay. If you let sin reign in your mortal body, you're putting the grace of God in vain. So we need to decide not to let sin reign. Amen? Decide also to be instrument of His righteousness. Glory to God. So living out the new life displays the new creation in Christ. So kapag po pinamumuhay natin kung ano man yung nakita nyo, anong nag-reveal sa inyo, hindi man natin makuha lahat. Kahit yun lang, anything that goes against the Word of God, yun lang ang makuha natin at hindi natin gagawain. I'm telling you, you will learn to walk in your new creation. Amen? So living out the new life in us glorifies God. And living out the new life in us assured us victory. Amen? Naniniwala po tayo doon? Sa iyong bagong buhay, it displays the new creation in Christ. Pag pinamuhay mo, yung bagong buhay na meron ka, it glorifies God. And that's our desire. At pinamuhay natin yung bagong buhay na nasa atin, as Jesus promised, you are more than a conqueror, you are an overcomer, you can be always assured of victory. Amen? So kaya nga sabi ko nga, wala namang hiwaga, di po ba? Meron lang pagdidesisyon. So we need to decide which way we should go. Amen? So paano po natin uumpisahan ang lahat ng ito? Paano nga po kaya? It's very simple. You focus your eyes on Jesus and His finished work sa iyong buhay. At unti-unti, mababago tayo. Unti-unti, pinamumuhay na natin ang bagong nilalang na nasa atin. Amen? So nakita niyo po ba kung sino yung bagong buhay na ibinigay sa atin? Amen? Ano po yung bagong buhay na ibinigay niya sa atin? He lives for God. He's not dying for God. He died on the cross so we might live and bear fruit for God. Amen? It's all about Him. It's not about us. It's Him who died and gave His life for us.